Mabibigat na kaso laban sa isa sa mga lider ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas, ibinasura ng korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng balita. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes sina Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Litchell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. At binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawian palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibuloy. Pinaka-importante, Ina, no, na gusto naming bigyang linaw. Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Siquibuloy or sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. At it does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect, no, or prejudice, no, yung kanyang mga kasamang akusado doon na sa mga charges na yon, lalong-lalo na kay Pastor Siquibuloy.
Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo Siquibuloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic, no? Kung may nagkaroon ng si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor. Maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga, no? May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence, no, prevails, di ba? Until you are proven guilty beyond reasonable doubt. So wag po natin babalik rin or bibigyan ng maling interpretasyon ang batas, no, lalong-lalo na ang ating Constitution. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at sinseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa ring nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubay ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. Pastor Apollo Siquibuloy ay walang kapatay-patayan at nakikita natin yan sa kalakaran na halos 5 taon na hindi nila sinusulong, hindi nila tinutuloy ang trial. Sapagkat wala nga silang ebidensya, kaya binibinbin lang nila, panay-postpone sila, ulit-ulit ng postponement. At pinapabayaan lang nila na yung kanyang warrant of arrest ay manatili. Kaya ever since, sinasabi ko na walang patayan sa fact alone na it cannot proceed with trial. Kasi ang mga abogado, pag wala kang ebidensya, talagang gagawin mo, patatagalin mo, naghahanap ka ng ebidensya. Correct. Yan ang nangyayari Amerikano. Number 2, medyo malabo lang yung report. Kasi sinasabi na nagkaroon ng plea bargaining. Alam niyo, pag sinabing plea bargaining, ibig sabihin, ang isang akusado ay may aaminin isang krimen kapalit nung iba pang mga krimen. Ang nangyari dito, merong krimen siyang inamin at tinanggal sa kanya yung laundering, human trafficking, at yung forced labor. Ang tanong ko, kasi hindi, kahit yung abogado nagsasalita, wala, malabo ang sinasabi. Sinasabi niya na umamin na mali yung kasal. Bakit? Bakit mali ang kasal? Ano bang kalakaran na ginawa ng KOJC na mali? Kailangan maliwanagan natin doon. At saka yung plea bargaining only validates yung aking teorya na wala silang ebidensya. Kasi bakit papayag ang mga abogado sa Amerika na ipalit mo ang isang krimen na parang lumabag lamang sa kanilang requirements sa kasal doon sa mas mabibigat na kaso? Ang ibig sabihin, talagang walang ebidensya. Kaya i-dismiss na lang. Pinagpalit doon sa paggamit. Pero gusto ko pa rin malaman, ano ba? Ano bang krimen yan? Hindi maliwanag eh. Anong krimen na ginawa nitong si Dueñas? Bakit inamin niya? Ano bang masama? Yung sinasabi kasi, may requirement ng KOJC na ginawa niya, nalabag daw. Aba, kailangan malaman natin kung anong law niya para ma-inform at malaman ng mga kapatiran sa KOJC para hindi nila gagawin yan doon. Kung doon labag sa batas, kung hindi dito sa atin, hindi naman, kailangan malaman natin. Yan ang aking punto. Napakalinaw, Attorney Sal, no? Ganun pala yun pag mahina ang ebidensya ay dinadaan sa plea bargaining. At least nabigyan linaw po natin yun, Attorney Sal, dahil ito ay magbibigay daan para sa kalinawan sa ating mga kababayan patungkol sa umuusad na kaso po sa Amerika. Attorney, matanong ko lang po, malaki po bang epekto nito para makakuha pa ng suporta si Pastor sa ating mga Pilipino? Regardless of the outcome, palagi nang may suporta si Pastor kasi alam naman nila na yun politika lang. Alam nila
na itong mga nangako sa kanya ay ginagamit lamang kanyang kaso upang sumikat sila, upang maging politically relevant, at upirahin ang mga Duterte. Yun lang yun. And the fact alone na willing ang Amerikano at in fact, pumayag sila ng dismissal, yun din ang kaso ni Pastor eh. Correct. Kung wala ebidensya, Dueñas, di wala rin silang ebidensya kay Pastor. Otherwise, matagal na nilang inusig yan. Sinimula na yung trial. Pero kung 5 taon, panay postponement, di wala nga ebidensya ever since.